Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Thank you for giving us another chance to study your word together. Maraming salamat po sa pagbibigay muli sa amin ng pagkakataon para po sama-sama po namin pag-aralan ang inyong salita. Please protect our brothers and sisters, and then please take care of them with your merciful hands. Pakusap, protektahan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters at panghawakan niyo po sila ng inyong mahabaging mga kamay. Although there are many temptations from this world and also Satan's disturbance, so please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kahit na marami po mga tukso dito po sa sanlibutan at sinusubukan po silang bigyan ng kahirapan ni Satanas, nawa tulungan niyo po sila na magtiwala lamang po sa Panginoon. Today also please teach us and also please guide us how to live as a born-again Christian through this fruitful beginning. At sa mga oras din po ito, pakuusap, turuan niyo po kami kung ano po yung dapat po namin gawin bilang isang born-again Christian sa pamamagitan po ng fruitful beginning na ito. Especially we are praying for District 1 Bible Seminar from tomorrow. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin ang darating po na District 1 Bible Seminar magmula po bukas. Let us do our best to evangelize many lost souls through this Bible Seminar. Gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa darating din po na Bible Seminar. From the beginning of this session until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang session po na ito, nawa samahan at gabayin po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay. First, let's open our Bible, 2 Corinthians chapter 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa 2 Korinto chapter 5. Verse 9 and verse 10. Magmula po sa verse 9 hanggang sa verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Okay, today we are going to learn about the judgment seat of Christ. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-aaralan patungkol po sa hukuman ni Kristo. First, we need to remember there are two kinds of judgment according to the Bible. Una po, kailangan po nating tandaan, mayroon pong dalawang uri ng paghuhukom ayon po sa Biblia. For the unsaved people who are not born again, after they die, they shall receive the judgment, which is the great white throne judgment. Kaya para po sa mga hindi po ligtas, sa mga hindi pa po naipanganak na muli, kapag sila po ay namatay, sila po ay tatanggap po ng paghuhukom. At yung paghuhukom po na ito po yung paghuhukom dun sa malaking tronong puti. So, they are not saved, they are not born again. So after death, they shall receive the judgment, and because of their sin, they will go to the eternal hell. Kaya hindi po sila mga ligtas at dahil po dito, sa kanilang pagtatayo po sila sa paghuhukom at dahil po sa kanilang kasalanan, sila po ay itatapon doon po sa impyerno. Yeah. Revelation chapter 20, verse 15. Sa Apokalipsis po, chapter 20, sa verse 15. Verse 12. Verse 12. Babasahin ko po. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Yeah, according to this verse, Revelation chapter 20, this is the great white throne judgment. So, everyone, after they die, they shall stand before God. And then there are two kinds of people
those who are really saved, their names are written in the book of life. But those who are not saved, their names are not written in the Bible. Kaya ito po yung malaking tronong puti po ng paghuhukom. Kaya pag lahat po ng mga tao ay darating po ay lahat po ng mga tao ay mamamatay at pagkatapos sila po ay tatayo sa paghuhukom na ito para po sa mga hindi ligtas, yung kanila pong pangalan ay wala sa aklat ng buhay, ngunit yung mga ligtas po ay nasa aklat ng buhay. Yeah, so if their names not written in the book of life, they shall receive the judgment, and then they shall be cast into the lake of hellfire. Kaya kapag yung pangalan po nila ay wala doon po sa aklat ng buhay, tatanggapin po nila yung paghuhukom at pagkatapos itatapon po sila doon sa lawa ng apoy ng impyerno. Verse 15 says, verse 15, Revelation chapter 20, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. This is the eternal hellfire. Kaya ito po yung inilalarawan na walang hanggang impyerno. So it is very important to make it sure whether my name is really written in the book of life or not. Kaya napakahalaga po na masigurado po natin kung yung pangalan ko ba ay nakasulat talaga doon sa aklat ng buhay o hindi pa. Whenever we conduct a Bible seminar, we will have a chance to listen to the God's word through the Bible seminar. And then we need to examine our faith according to the Bible. Kaya sa tuwing tayo po ay nagdadaos ng Bible Seminar, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon para po mapakinggan yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na masiyasat din po natin yung ating pananampalataya ayon sa Biblia. Because if your name's not written in the book of life, you shall be cast into the lake of hellfire. Dahil kapag yung pangalan mo ay wala po dun sa aklat ng buhay, ikaw po ay tatapon dun sa lawa ng apoy ng impyerno. Yeah. But truly born-again Christian, their names are written in the book of life. Pero ang mga tunay na born-again Christian, yung kanila pong mga pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. So, for the born-again Christian, they shall not judgment of the hell, but there will be another judgment, which is the judgment seat of Christ, according to the 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Kaya para sa mga born-again Christian, hindi na po sila itatapon pa doon sa walang hanggang impyerno, pero meron po pong paghuhukom yung tatanggapin po nila. Ito po yung paghuhukom sa hukuman ni Kristo, ayon po doon sa 2 Corinto chapter 5 sa verse 9. Again, 2 Corinthians chapter 5, Muli po sa 2 Corinto sa chapter 5, verse 10. dito po sa verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So, what is the judgment seat of Christ? Kaya ano po ba yung hukuman ni Kristo? This is for the born-again Christian. Kaya ito po yung para po sa mga born-again Christian. So, since we get salvation, how we have been lived in this world, it will be judged. Kaya magmula po na natanggap po natin yung kaligtasan, kung paano po tayo nabuhay sa mundong ito po ay hahatulan. When we get salvation, we were saved by the grace of God. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naligtas sa biyaya po So ng Diyos. everybody shall receive the same salvation. Kaya bawat isa po ay tumanggap po ng parehong kaligtasan. But since we get salvation, how we are living, will decide our reward and glory when we stand before the Lord. Pero magmula po na natanggap po natin yung kaligtasan, kung paano po tayo nabubuhay, yung gantimpala po at kaluwalhatian ay tatanggapin po natin sa Panginoon. When we look at the brothers and sisters, since they get salvation, they are abiding in the church and then they are serving the Lord very sincerely. Some brothers and sisters. Kaya kapag pagmamasdan po natin yung iba pong brothers and sisters,
Magmula nung sila po ay naligtas, sila po ay nananatili sa church at sila po ay naglilingkod sa Diyos. And some brothers and sisters, they really sacrifice a lot for the preaching the gospel, for the work of God. At yung ilan po mga brothers and sisters, talagang maraming beses po silang nagsasakripisyo para po sa gawain ng Diyos. But some others, they don't have the sincere Christian life. Pero yung ilan pong brothers and sisters, wala po silang tapat na buhay Kristiyano. That's why, according to the Bible, our Christian life can be compared to build a house. Kaya nga po ayon po sa Biblia, yung ating pong buhay Kristiyano ay may kukumpara po sa pagtatayo ng bahay. Yeah, according to the 1 Corinthians chapter 3, there are two kind of builders. Kaya ayon po doon sa unang Korinto sa chapter 3, meron pong dalawang uri po na nagtayo ng bahay. Number one, those who build this kind of the material, wood, hay, and the straw. Kaya pinakauna po, titanayo niya yung bahay sa pamamagitan po ng kahoy, ng luwad at ng pinagapasan. And the second, those who build his house, gold, silver, and precious stone. At yung isa naman po ay itinayo niya yung bahay sa pamamagitan po ng ginto, ng pilak at ng mahalagang mga bato. So what is different? Kaya na po yung pagkakaiba nila. According to the 1 Corinthians chapter 3, God will test our works by fire. Ayon po sa unang Korinto sa chapter 3, susubukin po ng Diyos yung ating mga gawa sa pamamagitan ng apoy. In case of the wood, hay, and straw, it will be burnt. Kaya sa kaso po ng mga kahoy, ng luwad at ng pinagapasan, ito po ay kaagad na Yeah. masusunog. By fire, it will be burnt, and then nothing remains. Kaya sa pamamagitan po ng apoy, mabilis po itong masusunog at wala pong anuman yung matitira. But this one, gold, silver, precious stone, this will endure the fire, and then it will be remained. Pero ito pong ginto, yung pilak at mahalagang bato, matitiis po nito yung apoy at maraming bagay po yung mananatili. So we need to understand what is the difference between these two kind of builders. Kaya kailangan po nating maunawaan kung ano po yung pagkakaiba nito pong dalawang uri po ng pagtatayo ng bahay. Okay, let's open the Bible. Unang Korinto, chapter 3. Tingnan po natin sa unang Korinto sa chapter 3. From verse 12 to 15. Magmula po sa verse 12 hanggang verse 15. Okay, babasahin ko po. Subalit kung ang sinuman ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Yeah. So we need to understand what is the difference. Here, first, wood, hay, and straw. This is the perishable material by the fire. Kaya una po, kailangan po natin maintindihan, ito pong kahoy, dayami at pinagapasan, ito po yung mga kagamitan na mabilis pong nasisira. What does it mean, those who are building his house with this kind of the perishable material, wood, hay, and the straw? Kaya ano po bang ibig sabihin ng pagtatayo ng bahay sa pamamagitan po nitong kahoy, dayami at pinagapasan? Since he got the salvation, he only follow his flesh desire, and then he lives for this world. Maibig sabihin po, magmula nung natanggap po niya yung kaligtasan, sinusunod niya lamang po yung pagnanasa ng kanyang laman at itong sanlibutan. Those who lived for himself, only those who lived for the material things and physical things in this world, it will be like the person who is building his house, this kind of the material, wood, hay, and straw. Kaya doon po sa mga taong nabuhay lamang sa kanilang mga pisikal na buhay at material po ng mga bagay, sila po ay katulad ng tao na nagtayo ng kanyang bahay sa pamamagitan po ng kahoy, dayami at pinagapasan. Yeah, this material will be burnt by the fire and nothing remains. Kaya po yung mga kagamitan po na ito po ay masusunog ng apoy at wala pong anuman yung matitira. So verse 15 says, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet as also through fire.
Kaya sinasabi po sa verse 15, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. There is the example, the person who lived like this, who is the Abraham's nephew Lot. Kaya meron pong halimbawa dito kung saan yung pamangkin po ni Abraham na si Lot, siya po ay nabuhay na gaya nito. When Abraham came out from the wood, the Lot, his nephew, also followed the Abraham. Kaya po kaya po itong si Lot na kanyang pamangkin, sumunod po siya doon po kay Abraham. Because God was with Abraham, so in case of the Lot, he also had to stay with Abraham from the beginning until the end. Dahil yung Diyos po ay kasama po ni Abraham, kaya dahil si Abraham po ay kasama po yung Diyos, kaya nga po si Lot, kailangan niya pong sumunod kay Abraham mula po umpisa hanggang sa huli. But if you read the Bible in the Genesis, the herdsmen of the Abraham and then herdsmen of the Lot, they were fighting because of the pasture. Pero kung titingnan niyo po sa aklat po ng Genesis, yung mga aklat po, yung mga pastor po ni Abraham at ni Lot, sila po ay nagkaroon ng pagtatalo. That's why they decided to separate. Kaya nga po sila po ay nagpasya na sila po ay maghihiwalay. Abraham asked the Lot, you will make a choice first. Kaya tinanong ni Abraham kay Lot na siya muna yung gumawa ng pagpipili. At that time, the Lot, he was very young. And then he loved this world. At ng mga oras po na yun, si Lot po ay napakabata po at talagang mahal po niya yung mundong ito. So Lot chose the area of the Sodom and Gomorrah. Kaya po si Lot, pinili po niya yung lugar ng Sodoma at Gomora. At the first time, of course, he stayed in the field to feed the livestock, like lambs. Pero sa unang pagkakataon po, siya po ay nanatili muna doon po sa kanyang bukid para po alagaan, pakainin po yung kanyang mga alaga, yung mga tupa. But little by little, he accepted the worldly things, and then finally he entered the city of the Sodom and Gomorrah. Pero paunti-unti, siya po ay pumasok po yung mga makamundong mga bagay at pumunta po siya doon sa Sodoma at Gomora. We know what happened in the Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, it was really corrupted, sexual immorality. Kaya alam po natin kung ano po yung nangyari doon po sa Sodoma at Gomora. Sa lugar po ng Sodoma at Gomora, mayroon po mga kasalanan ng sexual na immoralidad. Even there was the homosexual. That's why God decided to destroy this city of the Sodom and Gomorrah with the fire and brimstone. Kaya sa lugar po na yun, mayroon din po mga bakla o mga bading. Kaya pinasya po ng Diyos na wasakin po yung Sodoma at Gomora sa pamamagitan po ng apoy na asupre. But in case of the Lot, he was the saved people, born-again Christian. That's why God sent the angel and then brought them in outside. Pero sa kaso po ni Lot, isinugo po ng Diyos yung isang anghel upang iligtas po si Lot at dalhin po dun sa labas ng Sodoma at Gomora. So, in case of the Lot, when God destroyed the city of the Sodom and Gomorrah with the fire and brimstone, nothing remains. Everything was burnt. Kaya sa kaso po ni Lot, nung bumagsak na po yung apoy po ng asupre, wala pong anuman po yung natira para kay Lot. This is the image of the born-again Christian who only got the salvation, and then those who didn't live for God's glory. Kaya ito po yung imahe ng mga born-again Christian na nakatanggap lamang po sila ng kaligtasan, ngunit hindi po sila nabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So it will be like the shameful salvation. Kaya ito po ay katulad po ng isang kahiyahiyang kaligtasan. They are saved, that's why they will enter heaven. Kaya sila po ay naligtas, kaya nga pupunta po sila sa langit. But when they stand before the Lord, there is no any reward and no glory. Pero sa pagtayo po nila sa harapan ng Panginoon, wala pong anumang gantimpala at kaluwalhatian. Yeah, that's why here, 1 Corinthians chapter 3, verse 15 says, if anyone work is born, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through the fire. Kaya nga po sinasabi dito sa verse 15, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. And there are also some people who are building the house using gold, silver, and precious stone.
At isa pa po, meron pong tao na nagtayo din po ng kanyang bahay sa pamamagitan po ng ginto, pilak at mahalagang bato. What is this material? Gold, silver, precious stone. Although you test this kind of material by the fire, it will not be burnt. It will be remained. Kaya ano po yung mga materyales po nito, yung mga kagamitan po na ito, kahit nasubukin po ito sa pamamagitan ng apoy, hindi po ito masusunog, ito po ay mananatili. Yeah. So verse 14, 1 Corinthians chapter 3, verse 14, if anyone's work which he has built on it endure, he will receive a reward. Dito po sa verse 14, kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Yeah. So we can understand this material, gold, silver, precious stone, endure Kaya maunawaan po natin, the fire. kaya ito pong ginto, pilak at mahalagang bato, ito po ay tiniis po nito yung apoy. And if he remains, there will be the reward At kung mayroon pong mananatili, ito po yung kanyang magiging gantimpala. and glory. At ito po yung kanyang kaluwalhatian. Yeah. So, what does it mean? Those who are building his house using the gold, silver, and precious stone. It means those who are living for God's glory. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung nagtayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng ginto, pilak, mahalagang bato, sila po yung nabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6, Sa unang Korinto po, sa chapter 6, verse 20. dito po sa verse 20, Unang Korinto chapter 6, verse 20. sa unang Korinto chapter 6, dito po sa verse 20, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. For you are bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. When we get salvation, we have received the Holy Spirit. It means we were sealed with the Holy Spirit. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, tinanggap po natin yung Espiritu Santo, ibig sabihin, tinataka na po tayo ng Espiritu Santo. It means Jesus Christ bought our body and our spirit with His precious blood. Ibig sabihin po nito, si Jesucristo, binayaran niya po yung ating katawan at yung ating espiritu sa kapamamagitan po ng kanyang dugo. Since we get salvation, we should make it sure in order to live for God's glory that my body and my spirit is not mine. Kaya napakahalaga po na masigurado po natin na yung ating katawan at yung ating espiritu ay hindi na po sa atin para po makapamuhay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. It's God's. Ito na po ay para sa Diyos. Yeah, that's why Bible says, for you are bought at a price. Therefore, glorify God in your body Kaya nga po and in your spirit. Kaya nga po sinasabi sa Biblia, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. If you think your body is yours, you will use it as you want. Kung sa tingin mo yung katawan mo ay pagmamayari mo, gagamitin mo ito hanggat gusto mo. But if it is not yours, you cannot use it for yourself. Pero kung hindi mo po ito pagmamayari, hindi mo ito gagamitin para po sa iyong sarili. We should admit that our old man died with Christ on the cross. Dapat po nating akuin na yung ating dating pagkatao, yung lumang pagkatao natin ay namatay ng kasama ni Kristo. That's why Apostle Paul said, according to the Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kaya nga po sinabi po na Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 sa verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. If you admit that your old man died with Christ, you will not follow your fleshly desire. Kung inaako mo na yung dati mong pagkatao ay ipinakong ng kasama ni Kristo, hindi mo po susundin yung pagnanasa po ng iyong laman. Yeah. Since you get salvation, as a truly born-again Christian, you should live for the God's glory. Kaya magmula nung tayo po ay naligtas, dapat tayong mabuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. First, we should remember everybody shall stand before the judgment seat of Christ. Una po, dapat po natin tandaan, lahat po ay tatayo po sa paghuhukom po ni Kristo. Although you have get the salvation by the same grace of God, but when you stand before the Lord, the judgment seat of Christ,
your reward and your glory will be different according to your works. Kahit na natanggap ninyo yung parehong kaligtasan at biyaya, ngunit sa pagtayo mo sa harapan ng paghukom ni Kristo, yung gantimpala at kaluwalhatian po ay magkakaiba ayon po sa iyong ginawa. For example, in case of the high school students, while they are attending to the school, they need to study hard. Kaya halimbawa po para po sa mga high school students, sa mga estudyante, upang sila sa pagpasok po nila sa eskwela, kailangan po nila mag-aral ng mabuti. What kind of student you want to be? Kaya anong klaseng estudyante yung gusto mong maging? If possible, if you can do, it will be much better. When you finish the semester, you will become the honor students. Kaya kung maaari, para sa pagtatapos ng semester, gusto mo na makasama doon sa may mga honor. Think about after you finish the semester or school, when you stand in front of many students, you are standing to receive the medal with the honor students. It will be honor. Kaya pag-isipan niyo po ito, kapag kayo po ay tumayo na sa harapan ng mga estudyante, sa pagkatapos po ng semester, at pagkatapos tumanggap po kayo ng medal, ito po ay isang karangalan. But think about, you failed your school so many times. That's why you cannot graduate. Pero pag-isipan niyo po ito, maraming beses ka nang bumagsak doon sa eskwelahan, kaya hindi ka makagraduate. So, is it okay for you? Kaya ayos lang ba ito para sa iyo? No, it is very shameful. If you failed and then you cannot graduate it. Kaya ito po ay nakakahiya kung ikaw po ay bumagsak at hindi ka po makakagraduate. It is also same our Christian life. When we stand before the Lord, someone shall receive the reward and glory, but someone they shall be very shameful because there is nothing. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, sa pagtayo natin sa harapan ng Panginoon, yung iba itatanggap ng gantimpala at kaluwalhatian, yung iba naman po ay wala at mapapahiya. So let's think about the life of the born-again Christian who is waiting for the Jesus Christ second coming. Kaya ngayon po ay pag-isipan po natin yung buhay po ng isang born-again Christian na naghihintay ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. All of our brothers and sisters as a born-again Christian, actually, we are waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya lahat po tayong mga brothers and sisters, sa katunayan, hinihintay natin yung ikalawang pagdating ni Jesucristo. So until we stand before the Lord, what kind of Christian life should we have? Kaya hanggang sa pagtayo po natin sa harapan ng Panginoon, anong uri ng buhay Kristiyano yung dapat na magkaroon tayo? Number one, we must abide in the true church until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya pinakauna po, dapat tayong manatili sa tunay po na church, tunay na iglesia, hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoon. As we already learned through the Bible, John chapter 15, verse 3 and 4, abide in me and I in you. Kaya kagaya po ng ating natutunan na sa Biblia, sa 1 chapter 15, verse 3 hanggang 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Because Bible says, born-again Christian, it is like a branch, and Jesus Christ is vine. Dahil sinasabi po ng Biblia na yung mga born-again Christian, sila po ay katulad po ng sanga at yung Panginoong Hesus naman po, siya po yung puno ng ubas. When the branch attached on the vine, the branch can grow and bear the fruits. Kapag yung sanga po ay nakakabit doon po sa puno ng ubas, ito po ay magkakaroon ng bunga. So it is very important. Since you get salvation, how you are having a good Christian life or not, it depends on whether you really abide in the true church or not. Kaya napakahalaga po nito na pagkatapos sa iyong kaligtasan, kung paano ka nabubuhay sa iyong buhay Kristiyano, kung nananatili ka sa loob ng church o hindi. When you abide in the church, you can be protected by the Lord. And also you can receive all the spiritual supply when you need. Kung ikaw po ay mananatili sa loob ng church, ikaw po ay poprotektahan ng Panginoon at tatanggapin mo po yung espiritual na panustos na kinakailangan mo. Unang Juan, 1 John chapter 2. Sa unang Juan po sa chapter 2. Verse 27, 28. Magmula po sa verse 27 hanggang verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan,
Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Yeah, according to the verse 27, but the anointing which you have received from him abide in you, and you do not need that anyone teach you. What does it mean? You do not need that anyone teach you. Kaya ano pong ibig sabihin nito na hindi na kayo'y kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman? This one, when you abide in the true church, there will be the teaching of the Holy Spirit. It is not the teaching of the man. Kaya dito po, yung bagay po na ito, kapag tayo po ay nanatili sa loob ng church, mayroon pong turo ng Espiritu Santo, hindi po ito turo ng tao. Yeah, so this means the teaching of the man is not necessary because inside of the true church there will be the teaching of the Holy Spirit. Kaya ibig sabihin po nito na yung turo po ng tao ay hindi na po kinakailangan dahil mayroon na pong turo ng Espiritu Santo sa loob po ng tunay na church. Yeah, that's why also Bible says, you will abide in Him. How can we abide in Jesus Christ? Kaya sinabi rin po, at gayon kayo manatili sa Kanya, kaya paano ba tayo makakapanatili kay Hesus Kristo? We must know what is the church according to the Bible. Dapat po nating malaman kung ano po yung church ayon po sa Biblia. Yeah, church is the body of Christ. Ang church o yung iglesia, ito po yung katawan po ni Kristo. And Jesus Christ is the head of the church. At si Hesus Kristo naman po yung ulo ng iglesia. Yeah. Si Jesus ay ulo ng iglesia. Ang iglesia ay the katawan ni Kristo. Right? So, head and the body is connected. It means, when we abide in the true church, we can be connected with Jesus Christ. Kaya po yung ulo at yung katawan, ito po ay konektado. Ibig sabihin, kung tayo po ay mananatili kay Hesus Kristo, tayo po ay magiging konektado kay Hesus Kristo. That's why Bible repeatedly emphasize abide in Him, abide in Jesus Christ. This is very important since we get salvation. Kaya nga po binibigyang diin po ng Biblia, manatili kayo sa Kanya, manatili kay Hesus Kristo, dahil ito po ay napakahalaga. And verse 28, and now little children abide in Him, that when He appears, we may have a confidence and not be ashamed before Him at His coming. At dito po sa verse 28, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kumahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Why should we abide in the true church? When we abide in the church, we can be protected and also we can receive all the teachings, what we necessary, spiritual, the supply. Bakit ba natin kailangang manatili sa church? Dahil tayo po ay mapoprotektahan ng Panginoon at tayo po ay matuturuan po ng mga bagay na kinakailangan po natin yung espiritual na panustos. And also, when we abide in the church, we shall not be ashamed when we stand before the Lord. At isa pa po, kapag tayo po ay mananatili sa church, hindi po tayo mapapahiya sa pagharap po natin sa Panginoon. Yeah, for example, if you don't abide in the church, what will happen? You will follow the so many worldly things, and also you will committed many sins. Halimbawa po, kung hindi ka po mananatili sa church, ano pong mangyayari? Susundin mo po yung mga makamundong mga bagay at wala pong mangyayari. And your Christian life will be destroyed. At yung pamumuhay Kristiyano mo po ay masisira. So in this situation, if you stand before the Lord when Jesus Christ come again, you shall be very shameful. Kaya sa ganito pong sitwasyon, kapag muli na pong bumalik yung Panginoon, sa pagtayo mo po sa harapan niya, ito po ay nakakahiya. That's why, since we get salvation, we must abide in the true church. Kaya nga po magmula nung tayo po ay naligtas, tayo po ay dapat na manatili sa tunay na church. And number 2, you should clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and that do not make the provision for the flesh to fulfill its desire. At ikalawang bagay po, dapat po ninyong ibihis, isuot yung Panginoong Jesucristo at upang wag pong matupad yung mga pagnanasa po ng inyong laman. We are living in the end of age. It means Jesus Christ's second coming is very near. Tayo po ay nabubuhay na sa mga huling panahon, ibig sabihin po, malapit na po yung ikalawang pagdating ni Jesucristo. In the days of Noah, before the Noah's flood, people, they followed only the worldly things and then physical things. Kaya sa panahon po ni Noe, yung mga tao po noon ay sinusunod lamang po nila yung kanilang pisikal na buhay at kanila pong mga pagnanasa. When this world became really corrupt and committed a lot of sin, God destroyed this world by the water judgment. Nang napuno na po ng karahasan at ng kasamaan yung mundong ito,
yung Diyos po ay naghatol po ng paghuhukom po sa tubig. According to the 2 Peter chapter 3, there is also another the prophecy about the last judgment, which is the fire judgment. At ayon po sa 2 Pedro sa chapter 3, meron pong propesiya, yung huling paghuhukom, ito po yung paghuhukom sa apoy. In the days of Noah, this world was destroyed by the water judgment. Kaya sa panahon po ni Noe, yung mga tao po, yung mundong ito ay hinatulan sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig. In our age, this world will be destroyed by the fire. At sa panahon naman po natin ngayon, yung mundong ito ay hahatulan sa pamamagitan po ng apoy. So what kind of the man, what kind of the Christian should we be? Should be? Kaya po, tayo, anong uri ba ng Kristiyano yung dapat po na maging tayo? Romans chapter 13, Sa mga taga-Roma po sa chapter 13, Romans chapter 13, verse 12. sa mga taga-Roma po, chapter 13, sa verse 12, 12 hanggang 14. magmula po verse 12 hanggang 14, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya tiwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Yes, we should put on Christ. We should put on Christ. Kaya dapat po nating isuot yung Panginoong Yeah, Hesukristo. what does it mean? The night is far spent and the day is at hand. It means this world is became corrupt more and more, and the end is near, and Jesus Christ's second coming is very near. Ano pong ibig sabihin to? Ibig sabihin po nito, malapit na ang gabi at ang araw ay malapit na. Yung mundo po natin ay masigit po na nagiging masama at malapit na po yung katapusan at ibig sabihin malapit na yung ikalawang pagdating ni Hesukristo. That's why verse 14 says, "But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust." Kaya nga po sinabi po sa verse 14, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. And also number 3, as a born-again Christian, when Jesus Christ come again, we should appear before Him without any shame. At ikatlong bagay po, sa muling pagbabalik po ni Hesukristo, dapat po tayong humarap sa Kanya nang wala pong anumang dapat na ikahiya. Our born-again Christian, what is the church? Church is the separated, those who are gathering of the born-again Christian, those who are separated from this world. Tayo po mga born-again Christian, ano po ba yung church? Yung church po, ito po yung inihiwalay mula po sa sanlibutan na ito. So since we get salvation, we should be separated from this worldly sin. Kaya magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, dapat po tayong maihiwalay mula po sa mga makasalanan ng sanlibutan. Ikalawang Korinto, chapter 7, Sa 2 Korinto po sa chapter 7, verse 1. dito po sa verse 1, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Yeah, therefore, having these promises, beloved, let us clean ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. To fear God is the beginning of wisdom. Ang takot po sa Diyos, ang takot po sa Panginoon ay ang pasimula ng karunungan. Those who really fear God, they shall be careful through their Christian life. Doon po sa mga talagang natatakot po sa Diyos, sila po ay magiging maingat sa kanilang buhay Yeah, Kristiyano. they will keep themselves from any kind of the worldly sins. Iingatan po nila yung kanilang mga sarili mula po sa mga makasanlibutang mga Our kasalanan. born-again Christian is like the bride who is waiting for the groom. Ang ating po mga born-again Christian, tayo po ay katulad po ng babaeng ikakasal na naghahantay po sa lalaking What ikakasal. kind of bride should be? Kaya ano bang klaseng babaeng ikakasal yung dapat na maging tayo? As you know well, the bride will wear the dress, white dress.
Kaya po ng inyong nalalaman, yung mga babaeng ikinakasal, sila po ay nagsusuot po ng puting damit. white wedding dress, and it's very beautiful. Kaya suot po nila yung puting damit at ito po ay napakaganda. But can you imagine a bride, she does not take a bath for 1 week or 1 month, and then she is very dirty and then bad smells. Pero naisip niyo po ba, halimbawa po yung babaeng ikakasal, hindi po siya naligo sa loob po ng 1 linggo o 1 buwan at napakarumi po niya at siya po ay napakabaho. In the case, the groom, he will run away. Kaya sa kaso po na yun, tatakbo po yung lalaking ikakasal. Yeah, our born-again Christian, we are like a bride who is waiting for the groom, our Lord Jesus Christ. Kaya po ang ating po mga born-again Christian, tayo po ay katulad po ng babaeng ikakasal na naghihintay po sa lalaking ikakasal na si Jesucristo. That's why we should be clean and we should keep the holiness from this world. Kaya nga po dapat po tayong maging malinis mula po sa mga kasalanan ng mundong ito. Unang Juan chapter 3, Sa unang Juan po sa chapter 3, verse 3. dito po sa verse 3, Unang Juan chapter 3, verse 3. unang Juan chapter 3, dito po sa verse 3, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. As you know well, our Lord Jesus Christ, he is holy. That's why 1 Peter chapter 1 verse 16 says, "Be holy, for I am holy." Gaya po ng inyong nalalaman, yung Panginoong Jesucristo po, siya po ay banal. Kaya kagaya po na sinabi sa unang Pedro chapter 1 sa verse 16, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Our born-again Christian, we are waiting for our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya tayong mga born-again Christian, hinahantay po natin yung ikalawang pagdating po ni Jesucristo. Yeah, we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. That's why we need to hold this hope steadfast. Kaya tayo po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon, kaya kailangan po natin panghawakan yung pag-asa po na ito maging matatag. Yeah. So when we stand before the Lord, we should stand before the Lord without any shame and blameless. Kaya sa pagtayo po natin sa harapan ng Panginoon, dapat po tayong tumayo nang wala pong anumang dapat ikahiya at mapipintasan. Of course, while we are having a Christian life, there might be some difficulties and trials. Siyempre po sa pamumuhay po natin sa ating buong buhay Kristiyano, mayroon po mga kahirapan at mga pagsubok. But we must endure all things until our Lord Jesus Christ's second coming. Pero dapat po nating tiisin yung lahat ng mga bagay hanggang sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. James, Santiago, chapter 5. Sa Santiago po sa chapter 5, Verse 8. dito po sa verse 8, Santiago, chapter 5, verse 8. Santiago chapter 5, dito po sa verse 8, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. You also be patient. Establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Our Lord Jesus Christ's second coming is very near. That's why, until the time, we need to endure. We need to have more patience. Kaya po, hanggang malapit na po, napakalapit na po ng ikalawang pagdating ng Panginoong Kristo, kaya nga po, kailangan po natin maging matyaga hanggang sa pagdating po niya, maging matiisin. Yeah. And number 4, there will be the reward and glory when our Lord Jesus Christ come again. At ikaapat po, meron pong gantimpala at kaliwalatian sa muling pagbabalik po ni Jesucristo. We believe the promise of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay naniniwala sa pangako po ng ating Panginoong Jesucristo. But when He come again, the reward and glory will be given according to our works. Pero sa muli po niyang pagbabalik, yung gantimpala at kaliwalatian ay magkakaiba ayon po sa ating ginawa. Matthew chapter 16, Sa Mateo po sa chapter 16, verse 27. dito po sa verse 27, Matthew chapter 16, verse 27.
Mateo chapter 16, dito po sa verse 27, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Yeah, for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Yes, there is a very clear promise about the reward and glory. Opo, meron pong malinaw na pangako patungkol po sa gantimpala at kaluwalhatian. If you look at the Luke chapter 19, there is the Mina parable. Kaya kung titingnan niyo po sa Lucas sa chapter 19, naroon po yung talinghaga po ng mana. When a certain man went to the far country to receive his kingdom, Kaya meron po isang tao na naglayag po siya papunta po dun sa isang kaharian. he called his 10 servant, and then he gave each servant each minar. Kaya tinawag niya po yung kanyang 10 alipin at binigyan niya po sila ng bawat mina. And he told them, do business till I come. At sinabi po niya na kailangan ninyong ipangalakal ito bago hanggang sa ako'y dumating. Yeah, 10 servant, every servant received 1 minar. Kaya po yung 10 alipin po na ito, sila po tumanggap po ng 1 mina. And later, a certain nobleman, after he received his kingdom, and he returned, and he called his servant and asked, what is the result? Kaya po pagkatapos po na muling bumalik po ng may-ari po na ito, ng Panginoon na ito, sa pagbabalik po niya, tinanong po niya yung kanyang mga alipin, ano yung naging resulta? First, the servant came, and he answered, Master, your minar has on 10 minars. Kaya dumating po yung unang alipin, sinabi po niya, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. And the second servant, he also came. Your minar has on 5 minars. At pagkatapos dumating naman po yung ikalawang alipin, sinabi po niya, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Yeah. At that time, the master said, well done, good servant. There was the praise. Kaya ng mga oras po na yun, sinabi sa kanila ng Panginoon, magaling, mabuting alipin, merong pong pagpupuri. But the last one, he brought the 1 minar, what he received. Pero yung pinakahuli po, dinala niya po yung 1 mina kung ano po yung kanyang tinanggap. And the master said, you wicked servant. At sinabi po ng Panginoon, ikaw na masamang alipin. Yeah, you did nothing. Kaya wala kang ginawang Yeah. anuman. Other servant, the first servant, with the 1 minar, he has on 10 minars. He worked hard. It means it is increased 10 times. And the second minar, with the 1 minar, he has on also 5 minars. 5 times increased. Kaya ibig sabihin po nito, yung pinakaunang lingkod, yung unang 2 lingkod, ginawa po niya yung kanyang buong makakaya, kaya tumubo pa po ito ng 10 mina, at yung ikalawa naman po ay tumubo pa ng 5 mina. Yeah. So we should remember, according to the Bible, although we have get the same salvation, our glory and reward will be different. Kaya dapat po natin tandaan, ayon po sa Biblia, kahit natanggap po natin yung parehong kaligtasan, ngunit magkakaiba po yung ating gantimpala at kaluwalhatian. Apostle Paul also said, there are also the glory of the sun and glory of the moon and also glory of the stars. Sinabi rin po ni Apostol Pablo na mayroon pong kanya-kanyang kaluwalhatian, yung kaluwalhatian ng araw, ng buwan at maging yung mga bituin. So what kind of the glory and reward you wanted to receive when you stand before the Lord? Kaya anong klase ng gantimpala at kaluwalhatian yung gusto mong matanggap sa pagtayo mo sa harapan ng Panginoon? Do you want to stand before the Lord with the glory and many reward? Kaya gusto mo po bang tumayo sa harapan ng Panginoon na maraming gantimpala at kaluwalhatian? Or you just wanted to stand before the Lord without any glory or any reward? O gusto mo bang tumayo na lang sa harapan ng Panginoon nang wala kang tatanggapin na gantimpala at If kaluwalhatian? there is no any glory or reward, you shall be very ashamed. Kaya kung wala pong gantimpala at kaluwalhatian, ito po ay talagang nakakahiya. This is the reason why our born-again Christians, since we get salvation, we should have a sincere Christian life. And also we should do our best to accomplish the will of God through our Christian life.
Kaya ito po yung dahilan, magmula nung tayo po ay naligtas, dapat tayong magkaroon ng tapat na pamumuhay Kristiyano at gawin natin yung ating buong makakaya na matupad yung kalooban ng Diyos. Okay, let's think about who shall receive the reward and glory. Kaya pag-isipan naman po natin, sino ang tatanggap ng gantimpala at kaluwalhatian? Revelation chapter 1, Sa Apokalipsis po sa chapter 1, verse 3. dito po sa verse 3, Revelation, Apocalypse, chapter 1, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Yeah, blessed is he who reads. Number one, who read the Bible Kaya, will be blessed. kaya pinakauna po, yung mga nagbabasa ng Biblia, sila po yung mapapalad pagpapalain. That's why whenever we have a time, we should read the Bible diligently. Kaya nga po sa tuwing meron po tayong oras, dapat tayong masipag na magbasa ng Biblia. Yes. With Psalms 1 also said, the blessed man who meditate the Bible day and night. Kaya sinasabi rin po sa mga aklat po ng mga awit, mapalad ang taong nagbubulay-bulay araw at gabi ng kanyang mga salita. And also those who hear will be blessed. We need to attend the Sunday sermon and Wednesday sermon in order to listen to the message of God through the sermon. At ikalawa po, yung pakikinig, yung mga nakikinig, sila rin po ay mapapalad. Kaya kinakailangan po natin makinig palagi ng mensahe ng Diyos tuwing Sunday sermon at Wednesday sermon. And number 3, blessed the man who keep the word of God. At ikatlong bagay po, mapapalad yung mga taong tumutupad ng mga bagay ng mga salita po ng Diyos. Yeah, as we already listened to through the Lord's Day sermon, if you have a real faith, your faith should be revealed. You should obey to the God's word through your Christian life. Kagaya po ng ating natutunan sa ating Lord's Day sermon, kung meron kang tunay na pananampalataya, ito po ay mahayag sa iyong buhay, susundin mo yung salita ng Diyos. Yeah. And Matthew chapter 10, At tingnan po natin sa Mateo sa chapter 10. Matthew chapter 10, verse 41, 42. Mateo chapter 10, magmula po sa verse 41 hanggang verse 42. Babasahin ko po. Ang tumatanggap sa isang propeta, alang-alang sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Yeah, Bible also tells us, when you treat the brother and sister, even just the cup of water, there will be the reward. Kaya sinasabi rin po ng Biblia, kapag binibigyan mo ng maliit na lamang na isang baso ng tubig yung isang brother o sister, mayroon na pong gantimpala. Yeah. A cup of water, it's a very small things. So if you treat the widow brothers and sisters with a cup of water, there will be the reward. Kaya yung isang basong tubig, ito po ay maliit lamang po na bagay, ngunit yung pagbibigay po ng isang basong tubig sa isang brother or sister, meron na po itong gantimpala. I know our brothers and sisters, you shall receive the reward. Why? Whenever we visit the house of the brothers and sisters, they treat even with the soft drinks or some small piece of the bread. Kaya alam ko po na sa ating mga brothers and sisters, meron na po kayong gantimpala dahil sa tuwing kami po ay bumibisita, inaalok niyo po kami ng mga soft drinks o kaya mga tinapay. Yes. So, when you treat the brothers and sisters, there will be the reward. Kaya kapag pinapakitunguhan ninyo yung mga brothers and sisters, meron po itong gantimpala at kaliwalhatian. And also those who are sacrificed themselves for the preaching of the gospel, there will be the reward and glory. At isa pa po, dun sa mga nagsasakripisyo para sa Ebanghelyo, meron din po itong gantimpala at kaliwalhatian.
Yeah, as I already explained, the Korean summer retreat is ongoing. Yeah, the batch is 7, and then many brothers and sisters, they are doing their best to evangelize many lost souls. Kaya kagaya po ng aking naipaliwanag na, patuloy pong idinaraos yung summer retreat doon po sa Korea. Ngayon po ay batch 7 na po at patuloy pong gumagawa yung mga brothers and sisters sa Ebanghelyo. In the Philippine church is also same, right? Whenever we have the summer retreat, many brothers and sisters also they are sacrificing. Kaya pares din naman po sa ating pong dito po sa Pilipinas, marami po sa mga brothers and sisters ay nagsasakripisyo tuwing summer retreat. Yeah, women's group they are cooking in the kitchen, although the weather is very hot. Kaya yung mga halimbawa sa women's group, sila po ay nagluluto dun sa kusina kahit na mainit po yung panahon. Yeah, young adult group, yeah, they are cleaning the areas. At yung mga young adult group, sila naman po yung naglilinis sa mga paligid. And teachers, they are taking care of the children. At yung mga teachers, sila naman po yung mga nag-aalaga ng mga bata. And choir members, they are praising. At yung mga choir members, sila naman po yung mga nagpupuri. Yeah, many ministers, they have a counseling. At yung mga ministers, sila naman po yung nagkakaroon ng mga counseling. Yeah, we are doing all these things for the preaching the gospel. Kaya ginagawa po natin yung lahat ng mga bagay na ito para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Unang Korinto, chapter 15. Sa unang Korinto po, sa chapter 15. Verse 58. Dito po sa verse 58. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Sa unang Korinto, chapter 15. Dito po sa verse 58. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yes. So, knowing that your labor is not in vain. Walang kabuluhan. Yeah. Your labor will not be in vain in the Lord. Kaya po yung inyong mga pagpapagal at mga gawa ay hindi po mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Yeah. So, although you are having a lot of difficulties while you are joining in the ministry, but we should remember there will be the reward and glory. Kaya kahit na nagkakaroon po kayo ng kahirapan sa paglahok po ninyo sa mga ministeryo, ngunit dapat po ninyong tandaan, mayroon pong gantimpala at kaluwalhatian. And also while you are having a Christian life, because of your faith, you shall be persecuted. At isa pa pong bagay, dahil sa iyong buhay Kristiyano, dahil sa pananampalataya mo, ikaw po ay inuusig. If you are persecuted for God's name, there will be the reward and also glory. Kung ikaw po ay inuusig dahil po sa pangalan ng Diyos, mayroon din po itong gantimpala. Matthew chapter 5. Sa Mateo po sa chapter 5. Matthew chapter 5, verse 12. Sa Mateo po chapter 5, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. So there will be the great reward when you are persecuted for God's name. Kaya meron pong malaking gantimpala kung ikaw po ay inuusig dahil po sa mga pangalan, dahil po sa pangalan ng Diyos. I think also there might be some brothers and sisters who are receiving the persecution because of the faith. Sa tingin ko po, marami din po sa ating brothers and sisters, sila rin po ay tumatanggap ng mga pag-uusig dahil po sa kanilang pananampalataya. Please do not stop your Christian life until the end. Kaya So although there is a lot of the persecution, if you endure all these things, there will be the great reward from the Lord. Kaya pakiusap, huwag po kayong tumigil hanggang sa uli, kundi kayo po ay magtiis dahil mayroon po itong gantimpala sa Panginoon. And the last one, who shall receive the reward? At pinakahuli po, sino po ang tatanggap ng gantimpala? Especially those who evangelize many lost souls, there will be also great reward.
Lalong-lalo na po sa mga nag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa, meron po itong malaking gantimpala. Daniel chapter 12. Sa Daniel po sa chapter 12, Verse 3, dito po sa verse 3, Daniel chapter 12, verse 3. Daniel chapter 12, dito po sa verse 3, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailan paman. Yeah, we believe the promise of our Lord, right? Kaya tayo po ay naniniwala sa pangako ng Panginoon. Tama po ba? Yeah, so Bible clearly says, those who are wise shall shine like the brightness of the former month, and those who return, many to the righteous. If you evangelize many lost souls, there will be the great reward. This is the promise of our Lord. Kung kayo po ay nag-evangelize na maraming ligaw na kaluluwa, mayroon pong malaking gantimpala, ito po yung pangako ng Panginoon. John chapter 15 verse 8 also says, if you bear a lot of the fruits, with these fruits, our Father will be glorified. Kaya sinabi rin po sa 1 chapter 15 sa verse 8, kung kayo ay magbubunga ng marami, yung atin din pong Ama ay maluluwalhati. It means if you bear a lot of the fruits through your Christian life, it shall be there will be the Father God will be glorified. Kaya po ibig sabihin, kung kayo po ay magbubunga ng marami sa iyong buhay Kristiyano, yung Diyos Ama po ay maluluwalhati doon po sa langit. Yeah, this is the reason why our church is always focusing on the evangelism. Yeah, we are conducting the many Bible seminar in order to evangelize many lost souls. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po yung ating church ay nakatuon po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tayo po ay nag-evangelize sa maraming tao, nagdadaos sa maraming Bible seminar. Yeah, from next month, from tomorrow also, yeah, we will have a District 1 Bible seminar. So we also we need to evangelize the other people. Kaya magmula din po bukas ay magdadaos tayo ng District 1 Bible Seminar, kaya kinakailangan din po natin mag-evangelize ng mga tao. Okay, so today we have learned the judgment seat of Christ through this session. Kaya ngayon po ay natutunan po natin ang patungkol po sa hukuman ni Kristo sa pamamagitan po ng session ngayon. I really pray all of our brothers and sisters will abide in the church until our Lord Jesus Christ second coming, and will have a more sincere Christian life to receive more glory and reward when you stand before the Lord. Kaya ako po ay talagang nananalangin na yung ating mga brothers and sisters ay mananatili po sa church hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo at magkakaroon po ng masigit na tapat na buhay Kristiyano upang tumanggap po ng gantimpala at kaluwalhatian. Naintindihan niyo po ba? Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today we have learned about the judgment seat of Christ through the fruitful beginning. Ngayong araw po ay natutunan po namin ang patungkol sa hukuman ni Kristo sa pamamagitan po nitong fruitful beginning. We are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Kami po ay nabubuhay na sa mga huling panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Let us have a more sincere Christian life, and let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. Hayaan niyo po kami na magkaroon pa kami ng masigit na tapat na buhay Kristiyano at gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na maluwalhati po yung Diyos sa aming pong mga buhay Kristiyano. So that we can receive much more glory and reward when we stand before the Lord. Upang kami po ay makatanggap ng gantimpala at kaluwalhatian sa pagtayo po namin sa harapan ng Panginoon. From tomorrow, we are going to conduct District 1 Bible Seminar. So let us do our best to evangelize many lost souls. Magmula po bukas, kami po ay magdadaos ng District 1 Bible Seminar, kaya gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Please protect all of our brothers and sisters and take care of them until our Lord Jesus Christ's second coming. Pakuusap, protektahan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters at ingatan niyo po sila hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.